Gabi sa lahat, magandang gabi. Ito na yung last series natin sa ESL ng playoffs sa lower bracket ngayong araw. So kami yung mga kasama nyo na caster as for this TNC versus Team Team, nagkatapat na naman sila. Yun nga eh. Galing ko group stages, although nung matchup nila, lumamang yung Team doon. So titignan natin kung makakabawi ba itong TNC Predator sa engagement na to. At yung Predator dito natalo sila 2-0 kanina sa TNC. Direct, ikaw na bahala dyan, Direct. So, ayun na po mga tropa first pick para sa side ng Team. Ano kaya mga opening nila dito? So, makakabawi ba dito yung TNC? Kasi sila yung sila yung tumalo dito sa TNC. Think of for TNC, kailangan nilang tignan kung paano tinalo ng Mineski itong Team. Kasi very convincingly din na tinalo ng Mineski itong Team. So, kailangan nilang gawin kung ano yung tingin nilang pwede nilang gawin na ginawa din ng Mineski. Kasi nahirapan sila 2 games whereas yung Mineski, in a way, parang sobrang dali sa nila ng mga engagement, di ba? So, ayun, tingin ko first at early aggression. Kasi both teams din pareho silang malakas sa early aggression. Pero yung team, nagpo-focus sila sa space na provide nila kay Eternal Envy. Kasi si Eternal Envy, expected nila na magsusnowball hanggang late game, di ba? Whereas yung TNC, 5-man na early team fight yung gusto para ma-dominate nila hanggang sa late game. Ganun ang ginagawa ng TNC. So, if ever, kumbaga parang early game lineup versus late game na Eternal Envy. Kagaya na sa Mineski before. So, kung sino man yung magpaprowess na team, titingnan natin. Pero most likely kasi, kung mapapahirapan yung TNC early on, possible na mag-snowball etong Team. And if ever na mag-snowball naman yung TNC early game, may hirapan naman yung Team na makabawi. And Team dito, Earth Spirit ang pick nila. Pero ang sagot agad dito, yung Earth Shaker at saka Darkseer Wombo combo agad ang makikita natin ngayon sa drafting ng TNC. Naku po. Ayos na ayos. Ayan. And also, yung laning stage kagad ng TNC. Kumbaga, yung Darkseer kasi, isa siya sa pinaka-reliable laning stage hero na parang, in a way, mataas yung chance na hindi kayo mababawag sa lanes. So, si Darkseer, kumbaga, i-assure na ng TNC na yung isang lane nila dito, papabor sa kanilang side. And also, yung Earthshaker kasi. So, alam na natin na hindi Earthshaker neto ni Kuku. 4 teams na yung Earthshaker. And yun. So, ayun po talaga, guys. So, anyway, Team, na-secure nila yung Centaur Warrunner. At kumbaga, sa mga team fights, pag nagkaroon to ng wombo combo ang TNC, in the long run, pag yung center dito magkakaroon siya ng Aghanim Scepter, di mababawasan yung kanilang damage burst. So, long game siguro nito, hindi pa natin alam kasi nasa 2 drafting pa tayo dito, pero respect ban to sa mga sa mga heroes diyan. So, kinuha na yung Razor dito ni Armel palagi. Kasi binandin ng Team yung Monkey King, pero questionable para sa akin kasi nung game ng TNC na meron silang Monkey King, parang wala sa comfort zone yung TNC. So, malaki yung chance para sa akin na hindi na-epic ng TNC yung Monkey King. Pero yun, better be safe than sorry, diba? For Team. So, siguro, kukuha sila ng mid laner or ng carry na mapapunish nito si Monkey King. So, either mid laner na melee or yung mga carry na kagaya ni Spectre na may hirapan versus Monkey King pagdating sa mga engagement sa mid game. So binandin nila siguro gusto ng team dito yung solid na mid laner na hindi talaga makaka-counteran ng Monkey King. Pero sagot naman ng TNC dito mga sir, binan nila out yung Oracle, Panda at saka yung Juggernaut dito at saka yung Troll. So matatawas pa lang natin. At magandang gabi po sa lahat merong merong mga comment ho dito guys na sinasabi na na kakagaling na sa kabila. Nandito na naman daw. Actually kung na-check nyo rin ako sa Wombo, kaninang umaga Wombo ako, TNC versus Signify, tas Phosphire. Tapos ngayon, nandito naman tayo sa Lupon, WXC. Dito naman tayo sa Lupon TV po mga sir. Gusto mo mag-guest na rin ako sa kabila Wag daw tayo magpapogi. Kasalanan ba namin kung pogi na kami? Hindi, biro lang yon. May nagko-comment dito na, iba, ganito pala talaga sa Nemo TV, no? Maraming kaya mababait yan. Hindi mababait yung mga tropa natin. Okay lang yan. Sabihin nyo lang yung gusto nyong sabihin po dyan, mga sir. Delay ba yung audio? I don't know. Refresh lang po. Merong delay, merong iba, merong hindi. Ayan. Pero yun, Doom ban para sa Team. Actually, hindi ko alam kung paano. Templar Assassin din. Respect ban din. Kanina pa pala yung Doom. Kasi si Armel malakas talaga may Templar Assassin. Nung kinakausap ko si Kuku, sinasabi ni Kuku dito na, sabi niya na,
malakas talaga yung TA eh. Kahit anong gawin, kahit anong counter pa ng kalaban, kakayanin ni Armel. So, team, they have done their research dito. They have banned out nitong Templar Assassin. At may Morphling pa ha sa hero pool dito ni Gabi. Maganda din yung ano dito. Hindi nila nababan out talaga yung mga hero ni Gabi. Kasi nakakita tayo ng ibang team na yung binaban nila yung mga heroes talaga ni Gabi para hindi makaporma yung TNC. Kasi yung TNC kasi isa sa mga weakness nila, pag hindi nakapag-perform ng maayos si Gabi, hindi na nakakabawi yung TNC. Nahihirapan. Yan yung nakikita natin dito. Kumbaga parang nagiging winning condition ng TNC itong si Gabi. Pero ayun, with the OD pickup naman, at least meron silang hero na reliable sa damage output. So itong dalawang heroes kasi yung team din na pick na nila dito. Mahina sila against OD. And kahit naman sa laning stage, kung sakaling go si Earth Spirit against OD, may way siya para maka-atras din agad-agad. So, magandang pick naman din for TNC Predator. Okay, Bane Elemental para pang pang magandang rotation dito. So, team 2 supports sa kanila. Malakas tong potential nila sa F10K or pag-dominate ng mga lane. So, pwede din talaga dito ng sa side naman ng TNC. Sinagot agad nila dito. Pinakita agad nila yung Outworld Devour ni Armel. Kumbaga, goods yun para sa team in a way kasi alam na nila yung kalaban ng mid laner nila. So, mas madali sila makapag-formulate ng magandang plan against dito kay OD. Pero for TNC Predator naman kasi, gusto rin nilang itago muna yung carry hero nila. Kasi yun, mukhang ito yung gusto nilang parang i-preserve para hindi siya makounter din agad-agad. So, kumbaga yung pinaka-safe plan. Kasi si OD hindi naman siya intended for late. Mid-game hero siya na kailangan mag-farm counter. So, si OD and si Darkseer plus si ES, sila yung gagawa ng way para kahit pa paano hindi mahirapan itong mga heroes ng TNC. Then, saka si OD tutulong pagdating ng mid-game. So sinecure din yung Nature's Prophet dito para sa side ng TNC. At least ang TNC dito, early map presence din. Pwede din nilang dito eh. Kasi Nature's Prophet at saka Earthshaker na support, pwede nilang gawin dito na, na pang-counter agad sa mga aggressive ng 2 supports ng team. Also, yung rotations din ng team, kailangan nila mag-ingat kasi lagi may +1 dito sa TNC Predator pagka may mga engagement dahil dun sa Nature's Prophet. So, actually, isa sa mga favorite picks ng TNC Predator, around parang pang 4th yata na hero na lagi na pinapick. Parang ang una-una yata Razor. Ay, hindi, Oracle actually. Oracle. Pinipigay agad na yun ni Ayo kasi comfort hero niya. Pero binanya yung sarili niyang hero eh. Kasi baka i-pick ng kalaban against them. And then, magandang counter kasi siya sa Darkseer, di ba? Pero yun, parang Oracle, Earthshaker actually yung pangalawa. Doon sa mga picks na. So, Earthshaker, still their hero dito. Pero team Sven. So, Sven to na carry. Agad iisama. Last ko nakita na Sven ni Isama, nag-fall off yun eh. Kasi dalawa tayo nagkas nun eh. Dalawa tayo nun. Kasi ang ginagamit, ang talagang gameplay ni Isama, nasanay tayo sa kanya na heavy farmer siya. Hindi siya yung nagro-roam agad. Pero malan nyo yung Sven dito, mag-heavy farmer siya. Kasi napilitan siya nung, ano nga yung kalaban nila? Mineski, no? Napilitan yung Sven niya talaga na hindi na mag-farm, magro-roam na agad. Kumbaga, since napahirapan yung offlane nila, nalimutan ko actually kasi yung offlane nila. Pero kailangan gumawa ng paraan ni Envy doon na mangulit na sa engagements. Pero ang hero kasi nung kalaban nila ng Mineski, Medusa plus Ursa Warrior, na sobrang hirap itapat against dito kay Sven. So, nahihirapan si Sven na lumaban, tapos hindi pa siya nag-purchase ng BKB. Although, hindi naman din siya, kumbaga, kung titignan, wala nang way para makabalik pa dun si ito ng engagement. Pero sa ngayon kasi, ang magiging problem niya, yung kiting potential nitong TNC Predator. Kasi meron silang Fissure, meron silang Surge, actually yung 4 na heroes. Pati yung Sprout, pati yung Astral Imprisonment. So yung 4 na skill na yun, 4 na heroes na to, pwede nilang gawa ng paraan na hindi maka-atake si Sven sa mga engagements. So si Sven, kailangan niyang mag-antay na position. BKB din, very important. Pero yun, titingnan natin kung ano yung last pick ng both teams natin. Ang sa side ng TNC, they ban out the Ember Spirit kasi sa composition pa lang ng mga heroes ng TNC, wala silang pandakip. Actually, ang kryptonite nila dito, yung mga hero na Ember, mga Storm, yung mga nagbi-blink out. Yung high mobility heroes. High mobility heroes, mga tropa. At yung last ban ng team, since hindi pa pinapakita yung hero dito ni Gabi, ano kaya ang kanilang, dito, iba ba? Morphling, mga ganon. Marami pang hero si Gabi. Terror Blade, Juggernauts. At also tingin ko kailangan ng Tower Heater. Parang pakat mag-Juggernaut dito eh. Kasi every time may Juggernaut tas Sven versus Juggernaut,
palagi nagtatagumpay yung Esven eh. Knowing na may Warcry siya, pampakunat, yung Omnislash na nenegate na talaga, parang walang kwenta nga yung Omnislash. So, sana naman yung TNC dito, hindi sila magpipick ng Juggernaut. Ay, naku, grabe naman yung mga ano dito. Para dito sa team. Pero, Life Stealer ni Binana. Yun. Tingin ko kailangan ng TNC ng Nakaban daw Tower yung Hero. Juggernaut. Nakaban pala. Nakaban. Nice one. Hindi ko lang napansin. So, final pick dito ng team po mga sir. Mid lane. Pantapat sa Outworld Devour. Pwede silang mag-pack. Mga ganon, pang-counter react. Kasi si Gunnar, hindi siya yung mid laner na nagpo-farm kagaya nila Limp, yung mga ganong hit player. Gusto niya lagi nabigyan din ng space etong si Eternal Envy. Kasi si Eternal Envy, pinaka-farming player nila. Queen of Pain. So, talking about mobility heroes, Queen of Pain yung nakuha dito ng team. At yun lang talaga yung sa lineup ng TNC. Wala silang pandakip dito talaga sa Queen of Pain. Maybe they could kill off this Queen of Pain, pero kailangan, pag na-stun na dito ni team and ng Earthshaker, diretso na sila talaga. Kailangan na bigyan ng way si teams na magkaroon kagad ng early break dagger, di ba? Para din, siya yung maging paraan nila for counter initiation, for lockdown, dito sa heroes ng team. Pero TNC? Pumayat na si Eternal Envy, pumayat na, no? Grabe, no? So, tingnan natin yung last pick dito para sa hero ni Gabi. So, TNC, they still have this 1 minute na opening na pag-iisip na pwedeng mag-decide kung ano ba talaga ang ibibigay nila. In a way, okay naman yung PA. Pero, yun nga, gusto ko kasi sana na magkaroon sila ng tower heater. Ayun, Draw Ranger. Draw Ranger. So, they have the Outworld Devour, Draw Ranger, and itong Nature's Prophet na combination ng mga range heroes to complement out yung kanilang lineup. So, ayos na ayos yung ating game ngayon. Magsisimula na po tayo mga tropa. And also yung yung Draw Ranger. Maganda rin siyang counter kay Queen of Pain. So, mapipilitan si Queen of Pain na mag-purchase ng mga items kagaya ng Scepter or early BKB para ma-counter din agad-agad. Etong si Draw na hindi naman ganun kaganda in terms of engagement. Kasi as a Queen of Pain, gusto mo sana na puro offensive yung item. Aghanim Scepter or Hex or Shiva's Guard para mas maging lamang kayo sa engagements. Pero kung yung Scepter kasi, kumbaga, sino bang team yung gugustuhin na puro defensive yung items, di ba? So, as much as possible, gusto ni Queen of Pain na maging aggressive siya para mabigyan din niya ng space na maayos si Sven. Pero squishy si Draw, knowing na may Queen of Pain dito na pwede siyang pwede niyang talunan agad yung Draw, tapos pwede niyang i-burst down. Ganun kasi yung kahinaan ng Draw. Pag una siyang mamamatay sa team fight, di wala nang kwenta din yung lineup ng kabila. So, dapat iiwasan din dito ni Gabi dito na dapat ma-burst down itong Queen of Pain ni Gunner. Hopefully, may out siya ng mga teams, yung mga kakampi niya, lalo na yung Surge na very important sa engagements. Pero yung dalawang range hero na core yung para sa TNC. So, kahit paano, makakatulong din yun for laning netong si OD. Tapos si OD dito, maganda lang talaga kay OD kasi meron siyang aura dito. So, knowing na yung OD, minsan, malulugi talaga siya sa Queen of Pain kasi Queen of Pain, lamang siya ng range. Ganon. Pinick out dito ni AU yung Draw Ranger para at least si Armel makakapantay sa Queen of Pain. So, hindi pa nagsisimula. At ina-expect natin dito mga sir, yung wombo combo na pwedeng ibigay dito ng Darkseer at saka Earthshaker. Kaya yun ang aabangan natin mga tropa. Actually, naalala ko sa Dota 1 days, pinaka-unang combo na nakita ko nung sila Rom ng Mineski, sila Ronald Robbins. Yung Earthshaker tsaka yung Darkseer. So, ang nagagawin ng Darkseer, isa-search niya yung ES. Kasi vacuum kagad nung Darkseer. So, instant vacuum into Echo Slam. Yung mga ganang engagement. Pero syempre, hindi na ganun kadali kasi sobrang taas na ng skill level ng mga teams natin ngayon. So, eto na po yung ating game ngayon. Draw Ranger po yan ni Gabi. And then sino kaya mga heroes nila dito kasi ngayon ako nasanay na ganito na ganito pala yung setting dito sa Nemo TV. Kasi in-game tayo doon sa in-game tayo sa kabila guys So, Draw Ranger yan ni Gabi. Anong hero dito ni Kuko? Si Team Earthshaker, si Armel sa OD. Si Kuku sa Darkseer, si Gabi sa Draw Ranger at si AU sa kanyang Nature's Prophet. Parang may in-game kami. Direct may narinig ako yung announcer in-game. Ayan, tatanggalin na lang natin siguro mga sir, no? Para okay lang ho tayo. So, wala talaga yan. So, this Centaur ni Brax
So, for TNC, mahihirapan talaga dito yung center eh. Kasi Draw Ranger yung katapat niya. Isa din sa mga gugustuhin ng TNC na hindi maka-snowball agad tong center. Kasi pag naka-farm tong center, pag naka-pick off siya ng early Vanguard or pipe maybe, they could negate out the burst down nitong TNC, yung Sanity's Eclipse, yung Echo's Lama Jama. Kita nyo naman, dito yung team, aggressive. Agawan lang yan na bounty rune, makukuha doon ni Kuku. Kuku on the Darkseer, makakasnat siya, pero delikado si Kuku dito Hindi siya kasi pwedeng maglagay din ng surge eh. Kasi kung level 1 surge, yung Darkseer, sobrang inefficient mo sa laning stage. So pwede ka lang harasin ng mga heroes. Okay na yun, konti lang. Ha? Sige daw, lakasan mo daw. Parang wala na. Wala na. So, ayos na, wala na. Magpasensya nyo na mga sir. May narinig lang yung malilit na boses. May narinig. Nagpapahinga po si Kuya Nick po mga sir. Medyo meron na siyang naasikaso, kaya kami po yung nag-fill in para dito sa inyong ano. Ay, may narinig pa rin talaga. Meron para talaga narinig pa rin. Hindi, ano yata yan eh. Meron. Parang ano yata yan, yung sa mismong venue. Hindi. Kasi hindi siya caster eh. Parang hindi siya caster. Caster, man. Hindi siya malakas. Tingko okay lang. Okay naman. Parang lang nabaliw doon. Nabaliw lang tayo kasi parang merong nag-uusap sa gilid-gilid yan. Napagod yun. Nagpagod magpahinga, kaya nagpapahinga. Yun lang. So far for Kuku sa top lane, magpe-pressure siya. Advance lang for Kuku kasi yung S7 dito kailangan pa ng farm. Ang ginagawa na lang dito, yung Bane Elemental na lang nag-handle dito kay Kuku. Sa X-Mike, kakayanin yan, iindahin niya ni Kuku dito. Pero very normal naman for, for Kuku. Kailangan niya makuha yung mga levels. At hindi siya kayang patayin basta-basta nitong si X-Mike. Tamang harassment lang. But he's doing good with this pressure. Kasi so far for center dito, mas mahirap yung kalagayan ng center na mag-farm eh. Yan nga eh. Sa bottom lane eh. Anyway, habang si AU dito, mag-fisher lang. Parehas sila parehas sila dito ng disadvantages eh. S7, maybe could farm good, pero hinaharas din siya ng support eh. So, support for support, bawas na bawas yung dalawang core hero agad dito sa top lane. Fisher na siya dito. Haharas lang talaga si AU. Also mid lane, very even naman, 6 and 3. And 5 and, actually 6 and 4 na rin. Ito si Draw. So, si Quinopay. So, tamang kulitan lang sila. Laglagan to mga sera. Ang matatalo dito mo, wala na sa tournament. Kaya walang biro din talaga. Kasi malapit na rin tayo sa conclusion ng ating tournament. Anyway, dito sa bottom lane, si Teams, haharas lang po si Teams. Si Teams, meron siyang teleport available. Kaya nag-iingat din dito yung team sa top lane. Kasi, di ba boss na sila lahat. Hindi pa rin nila matake na fact yung pressure dito ng Nature's Prophet na pwedeng mag-back up any moment. Si AU yung ES. Earthshaker, yes. AU on the Earthshaker. Teams on the Nature's Prophet. Nakakalis lang dito yung harassment. Ang hirap talaga ng bottom lane eh. TNC lalamang sila pero sa gitna po mga sir, Queen of Pain. Naku po, muntikan pa, mamamatay si Gunnar. And Teams, nag-TP siya papunta sa base ulit. So, most likely babalik ulit siya sa lane nila. Parang kagaya ng Abaddon. So, parang nire-refresh niya yung sarili niya, then babalik siya with another refreshment para din malabanan ulit nila yung lineup ng team. Kasi dalawang melee yung heroes ng team sa bottom. And against sa dalawang range, so mas madaling makapangharas itong lineup ng TNC sa bottom. Si Armel anyway, and Queen of Pain. Intense yung kanilang mga CS and denies. Tingnan mo deny ng Queen of Pain, 7. Sa Outworld of War 5, kaya malapit lang. Habang inaantay lang nila talaga ito na magbaback up si Teams. Anyway, for Teams, pinasok na si Newsham. Disadvantage din talaga sa side ito ng TNC. Pwede nila pasukan talaga yung Draw Ranger eh. Kasi wala silang lockdown. Meron silang Sprout maybe, but then si Teams level 2 pa lang. Knowing na konti pa lang level, wala pa talaga yan pang Sprout. Also, lalo na kapag dating ng engagements, kasi meron silang Stampede na pwedeng ipanguna si Armel. Ako si Armel dito, napalubog niya ng Queen of Pain. Meron pa siyang Shadow Strike ha. He's dropping down, konting-konti na lang. Pero maiinda niya naman sa top lane, si Kuku. Haharas din. Uy, tip agad. Shots fired for Gunnar. At nagkakainitan talaga sila dito. Tamang kulit na lang. Pero yung Sven leading the network. Pero hindi naman ganun kalayo. Ito si Lassit pala, sorry. Hindi naman ganun kalayo. Etong si Draw Ranger. Nakaka-farm pa rin naman siya. Pero in terms of farming kasi, magkaiba yung yung paraan nila kung paano sila makapag-farm. Etong si Sven, gamit niya yung cleave. Pero si Draw Ranger, gagamit niya yung level 6 niya. So kahit pa paano, pareho pa rin naman sila makapag-farm. Pero once na magkaroon ng Blink Dagger si Sven, kailangan na mag-ingat ni Draw Ranger. Kasi mahihirapan siyang
makipag-engage. Ako si Armel dito, luging-lugi na sa gitna at meron pa si Newsham, magkaka-casual harassment pero sa top lane, ang ganda ng body block ho dito, pwede nila patayin tong Bane Elemental, hahabulin dyan ni Kuku, gagamitin yung Surge, gusto nila burst down, 10 teleport is good. So makakalis pa yung Bane Elemental, Team Armel ang unang dugo na sa side ng Team. Oy, tip agad dito sa Outworld Devourer, habang si Teams, oy, hindi sapat yung Fairy Fire. Lamang agad ang Team dito, 0-2, sa 5-minute mark. Konting initan lang. Also, okay lang, Bounty Rune. So, 3-4-1? 3-4-1. Tama. In a way, pumapabor pa rin para dito sa Center Warren. Kasi, kumbaga, in-expect nila na sobrang hirap nitong si Brax sa bottom di ba? Kasi dalawang range nga yung kalaban niya. Nag-cancel yung kanyang salve. Pero teleport siya anyway. Ayan. Kumbaga, pumapabor pa rin kay Brax yung nangyari sa kanya. Kasi imbis na wala siya nakukuha sa bottom, nakakapatay pa siya ng hero. So, ganun yung nangyari. Although, free farm pa din naman itong si Gabi. So, kahit pa paano, pumapabor din in a way. Parang even out lang for both teams naman sa ngayon. Pero yung problema na talaga dito na-delay lang talaga yung ni AU, yung kanyang backup. Knowing na walang pang lockdown, pinasok na talaga sila dito ng Centaur at saka ng Earth Spirit. Habang si Eternal Envy, habang babalik na dito yung Earth Shaker sa baba, gagawin na lang dito ng S-Vent, susulitin niya yung oras niya para makapag-farm. Armel anyway sa gitna, Queen of Pain. So, Queen of Pain, makakalaman talaga yung Queen of Pain. Armel, maganda din yung kanyang last hit, pero for Newsham, sa Earth Spirit niya, on the smoke rotation. Mahirap to pag nabigyan na naman si Armel dyan, delikado tong TNC kasi kailangan din ni Armel na mag-farm dito. Actually, ang daling i-go ni Armel di ba? Kasi kung mag-go yung tatlong heroes o dalawang heroes ng team, isa lang yung pwede niyang ikulong. And once kasi na magamitan na ni Queen of Pain ng Shadow Strike, yung kalaban niya, kahit na hindi mo na siya umatake, di ba? As long as nakaka-normal din ng ibang heroes. So si Armel, kailangan mag-ingat kung kailan siya lalabas or kailan niya gagamitin yung palubog niya doon sa mid lane para hindi rin makapag-rotate agad-agad itong si Earth Spirit. Grabe din yung map presence talaga ng mga pro players. No? Kita mo si Kuku na nakatago lang talaga si Kuku Alam niya na Earth Spirit, merong something fishy talaga sa Earth Spirit na maghaharas talaga or ika-cancel out yung kanyang TP sa top lane. And so far yung S-Ven, kita nyo naman, lamang dito si Eternal Envy sa kanyang CS. While sa mid lane, pe-pressure lang. Armel nag-convert na sa pag-neutral. So, minamaximize lang yung resources niya. Neutral lang, tapos lane to lane. Habang Queen of Pain, steady G lang sa gitna talaga. Pero maganda rin sana kung yung ES nandun sa mid lane din. Para makuha niya yung mga experience na hindi nakukuha. Si Goku dito burst down at na-stun pa na lockdown. Queen of Pain, bulaga sa harapan with a scream. Patay agad si Goku, guys. In-exchange lang bottom tower netong team. So, mas madali makapag-farm si Drow Ranger. Kasi pwede lang kunin netong triangle jungle, yung secondary jungle, netong team. Diretso pa sila. Diretso sila kasi top lane, 4 na heroes na nagpakita dun Kaya gagawin ng TNC dito, casual lang na damage sa tower. Alam naman nila itong S-Ven ni iisama, mahirap din na makapag-siege. So, it would take time for them. And knowing na yung Drow Ranger mas mabilis mag-push, pero si Gunnar, may sentry! Hindi nagparamdam si Teams, pero nakita niya na parang lumapag ng sentry. Babalik ba si Gunnar? Yan yung katanungan. Sonic Wave available. Wala lang siyang backup talaga yung Queen of Pain. Papabayaan na lang ito yung nasa bottom lane kasi outnumbered siya dito. Gaya na sila kanina, once na mabasag nga yung tier 1 tower sa bottom, itong team, mas madaling kunin nitong si Drow Ranger yung jungle, yung secondary jungle ng team. So nakukuha niya itong mga ancients na dapat sana sa S-Ven later on, diba? So mas madali siya makapag-farm and makikita natin yung net worth difference nung si Sven at Drow Ranger, medyo nagbabago natin kasi pinapahirapan si Sven sa top. Pero wait lang, galit. AU God Strength dito nagamit na ng S-Ven. Si AU gusto makasurvive at mukhang hindi siya makakalis dito, guys. Ayan pa yung patulog. Habang matutulog siya, magigising siya na nasa langit na. Isang click na lang. So yan, patay po si AU. Not yet over. Newsham with the Shadow Strike. Teams to fall down. 0-5. Still flawless for Team. Hindi pa sila namatayan. Mukhang eto na ata si Brax. May teleport po dito si Brax. Pero hindi siya makakalis. Bright Click dito. Napakasakit. Ang kunat ng Centaur. It will take time for the 2 core heroes of TNC. Kumbaga may space pa rin yan diba? May space pa rin to talaga. Farm pa rin talaga. Brax? Buhay pa din. Papalubugin. At patay po dito yung Centaur. So, napilitan pa talaga yung dalawang core hero na pumunta sa bottom lane. So, kita nyo naman sa top lane,
kukuha lang dito si AU ng experience, pero si Gabi nahuli. Anticipated from the side of Team. Alam nila yung Draw Ranger, mag-neutral na lang. They were checking out. They were checking out yung Team na baka meron mga stacks dito. Pero nakita nila yung Draw Ranger at ayun, hindi yun ayos yung nangyari doon. Maganda rin yung early ward nitong team dun sa jungle, yung secondary jungle nitong TNC. So yung ancient camp, mahihirapan lang kunin ni Gabi. Actually, nung namatay siya, in-ex pa niya yung cliff So sinabi niya na may ward dito, etong team. So kailangan nila ma-ward. Napalubog, kakarespond lang. Ang ganda ng body blocks dito ng aring Fisher. And ayun, binagsakan pa ng Sanity's Eclipse. Ayos! Ayan. Sabi ni Arwen, ayos! For assurance din, kasi hindi naman din sila. Kumbaga hindi nila gusto yung mag-teamfight agad. So kahit gamitin ni Sanity's Eclipse, okay lang. Basta ma-assure nila na masulit yung rotation ng apat ng heroes. Actually, naantay ko talaga yung wombo combo. Kasi since nasa 10-minute mark na tayo, maybe the vacuum for Kuku not yet here. Yung vacuum na, hindi niya pa talagang kukunin yan. At yung Earthshaker, pwede na siya mag-echo snap sa AU. Pero AU, guys, nasaan na siya? Kasi si Kuku delikado dito sa top lane. And pa si Gunnar, gusto makapasok. Hindi lang na-slow down, pero may haste rune dito yung Queen of Pain. Queen of Pain searching out for more. Ayan yung lockdown. Si Kuku na body blocks pa. At si Kuku makapag-search out. Kuku trying to survive. Teams on the backline. Si Gunnar, blink in. Scream of Pain. Papatayin si Kuku. At wala man lang na back up dito yung TNC. Walang rotation. Kasi kailangan nila ipilit yung farm netong si Draw Ranger. So pinipilit nila sa ngayon na hindi kumuha ng engagements. Although, pwedeng mag-TP si Earthshaker. Pero kung sakaling ipipilit niya, possible na nandun din lahat ng heroes ng Team and delikado rin para sa kanila. So, since wala rin Sanity's Eclipse, kailangan nila muna mag-lie low kahit may mamamatay na heroes sa kanila. At si Teams ngayon, parang siya yung nagiging 5, no? Oo, kasi ganun. Kailangan din ni AU talaga ng Blink Dagger para pang combination dito sa kay Kuku na Darkseer. Pero Eternal Envy leading sa net worth. At yung Queen of Pain sumusunod pa. Steady pa lang sobrang sobrang equal pa lang ng laban natin. Kaya kita mo sa bottom lane, Gabi laying down the damage, meron pang enchant totem, and AU mamamatay, pero si Kuku mabibigyan din. Gunnar hinawakan, sinabunutan, may godstand pa yan, ang ganda ng kulong, napalubog niya pa yung sarili niya. Eternal Envy aatras muna, pero yung TNC pupunta na, Echo Slam natin sa mukha dito ng Espen dyan, mabibigyan, habulin yung Queen of Pain, wala po yung mana, Outworld of War, mabibigyan sa Shadow Strike, dito si X-Mike, sa backlines lang, grabe yung rotation na X-Mike, para lang patay yung core hero. Silence for Gabi, at si Gabi medyo na-delay, pero again for TNC, 3 heroes kapalit ng 2. Kumbaga namatay yung OD, pero nandun si Gabi simula ng engagement hanggang matapos, marami rin siya nakuha ang farm. So lalo't na namatay din si Sven dun sa engagement. So imbes na nagpa-farm ngayon si Sven, si Draw Ranger lang yung carry na nagpa-farm ngayon sa map natin, habang si Sven nag-aantay lang. So in a way, pabor pa rin sa TNC yung nangyari, pero hindi nila pwedeng ulit-ulitin yung mga ganong engagement, di ba? Kasi mahihirapan sila pagdating ng late game. Kasi once na madikitan din to si Draw Ranger, mahihirapan siyang lumaban. Kasi maka-cancel out yung kanyang ultimate. At buti na lang. Pero si Kuku dito mag-aaras lang sa bottom lane. Gagamitin yung early na kanyang wala pa siya ditong Helm of Dominator. That's why he's utilizing those illusions para makapag-farm out. And TNC, about this mid tower din, konti na lang. Gusto nilang kunin itong mid tower. Nasa deny range. And Team's initiative for Nature's Prophet, napakaayos ng kanyang pagkuha ng tower dito. Takot din mag-blinkin si Queen of Pain. Dahil din, alam niyang, nandun din yung Earthshaker, diba? So madaling pumasok para dun sa team. TNC. Ayos din yung gumaganon Ayos! Kaya hindi ayos. Props dito sa ating technical director. Naman. At yung si Kuku dito, grabe, galit sila kay Kuku. Ano bang ginawa ni Kuku? Chinese lang kalaban ni Kuku, pero ngayon, pati team. Oy, may lahing Chinese, Eternal Envy. Ay, may Jackie Mao. Jackie Mao. Uy, Mao. O nga lang yun, O. Wala akong lahing Chinese, mga sir. Wala kang lahing Chinese. For clarification. Baka mapa siya ko bigla. Ayan. Anyway, for TNC, tower trade po para sa kanila. Fortifications gagamitin dito ng team. At they cannot take this fact away na ang bilis talaga mag-push out ng TNC. Dalawa lang po yan, si Nature's Prophet and si Gabi. About the item check, ito talaga ang unang ina-item ng S-Ben ni Jackie Mao, yung Echo Saber. At malapit na rin dito yung S-Ben sa kanyang Blink Dagger. Pero good news para kay AU. Si AU ngayon, level, 4 ngayon, farming support for AU. Nagsa-swap out sila ni Teams. Ganito yung nangyari ngayon sa game plan ng TNC. Si AU din, guys, having the 1900 gold available. 300 na lang para sa Blink Dagger.
pwede lang gaming surprise factor yung Blink Dagger kasi hindi mo naman i-expect agad-agad na Dagger Earthshaker. Kumbaga, kung offlane na Earthshaker, expect mo na around 14 minutes may Blink Dagger na di ba? Pero as a support, hindi ganun kabilis dapat. Yun, pwede sila mag-smoke gank once na makuha ni AU yung Blink Dagger niya and potentially makukuha sila isang magandang teamfight against dito sa lineup ng team. Smoke? Are they going for the smoke? Napakagandang center ward for assurance. The sentry muna sila. Baka magsismoke sila. May double damage yan si Eternal Envy. But the smoke and the dagger is available dito sa Earthshaker. Kaya wag mo muna tayo dito. Baka marinig tayo dito na dagger na dito si AU. Kailangan lang ng TNC dito with a turnaround team fight. Aggressive ang team. Kailangan nilang stop down yung aggressiveness. When will this AU Earthshaker reveal out this Echo Slam Jama? Nakita na dito yung Ben Elemental. Na-silent siya. And the damage for Gabby. Nice one for the Fisher. Teams with a follow-up damage. Mabibigyan doon yung Ben Elemental na gumugusto dito sa teritoryo ng TNC. Medyo malalim. In-expect siguro nila na pwede nila ipang-bait out. Etong si Ben Elemental. Pero since wala sila comfort zone, kumbaga walang vision na maayos. Yung team doon sa area, hindi sila pwedeng pumasok basta-basta. Pero ito na yung smoke. The smoke is here. Gunnar revealing out yung Blink Dagger. And shot out sa mukha. Fisher pa. Damage pa dito. Gusto mag-Echo Slam sa mukha ng Queen of Pain. Echo Slam binigay dito kay Gunnar. Ang kulit mo. Etong sa'yo. Pero pwede sila mag-ano dito. Pwede sila mag-Roshan. Pero hindi pa. Delikado pa talaga. Kasi malapit lang itong mag-re-respawn ng Queen of Pain. Sorry. At yun yung sinasabi ng surprise factor, di ba? Nung Blink Dagger ni AU. So, nasulit nila, napatay kagad nila dito yung core hero. Nakasama rin yung Draw Ranger. So, nag-excel pa rin siya sa farm dito. At, actually, pagdating ng late game, kailangan lang ng magandang positioning ni Draw Ranger. Makakaya niyang ubusin itong heroes ng team. So, either way, parang kailangan, yung team, kailangan nilang mahanap yung magandang position para makalapit dun sa Draw Ranger. Pero si Draw Ranger, kailangan niya makalapit. Ayan na, silence pa. Eto pa yung Fisher, mabibigyan. Pero yung Draw Ranger, revealing his position. Armel binagsak yung Sanity Cyclops. Pinatay dito yung dalawa. At nagulantang silang lahat. Gusto nilang bigyan yung draw. Pero triple kill ang kapalit nun. Ayos, sabi dito ng IMPD. And yun, kumbaga natatunnel vision yung team na kailangan nilang patayin kagad si Gabby. Pero since hindi lang naman si Gabby yung damage dealing hero netong TNC, napapunish din kagad sila ni Armel. And yun yung kailangan ingatan ng team dito. Kung mag-go ba sila kay Outworld Devourer para hindi siya maka-dish out ng maraming damage or si Gabby yung tatargetin nila. Kailangan na nila ngayon yung si Ben para tumusal nila pero God's Space out, team. They know what TNC is aiming for. They know that they want the Aegis advantage dito early on the match. Habang nag-Aegis sila, hindi na maaabutan kasi kaka-respond lang Armel, kukunin na po yung Aegis of the Immortality. Isa din sa mga heroes dito na napapansin ko sa side ng sa composition ng TNC. Whenever they get this Nature's Prophet, sa kanila talaga yung map control Nahihirapan. Kanina, napansin nyo po guys na sobrang aggressive ng team nung hindi pa naka-level 6 dito si Teams. Pero for Teams, spamming out his Nature's Prophet, lahat ng creeps dito nagpo-push out patungo sa Dire Team. Kaya TNC, knowing na sa kanilang map control, sila yung unang nakakaposisyon. Nakapag-smoke na naman sila dito. Meron silang Aegis advantage. Pwede nila i-utilize guys yung Aegis advantage. Habang si Goku, dito sa baba, nasa peligro, malapit na yung kalaban niya. Also natatakot din yung team na lumabas Kasi nakikita natin sa mapa, halos wala yata silang ward Mukha silang walang ward, no? Tapos 4 ng ward, yun nandito para sa TNC. So, yung vision control, mas malayo sa TNC. Alam nila kung saan sila pupwesto. Alam nila kung saan possible na pumunta yung team. At hindi sila natatakot na mag-farm na mas malalim. Whereas yung team, pressured sila na magdikit-dikit kasi alam nilang, hindi nila pala alam actually kung nasaan yung mga heroes ng TNC. At anong game na po to? Game number 1 pa lang to mga sir. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat guys. Pasensya na kung hindi namin napapansin masyado yung mga comments nyo kasi nakatutok kami dito. Seryoso din po kami. Kasi alam mo naman guys, sa pagiging seryoso, nag-aaway-aaway na sila Ganon talaga ganon talaga. Minsan po, i-release nyo po yung stress nyo. Kung nape-pressure kayo sa pagiging seryoso, minsan okay din yan. Natanggapin nyo. Kasi, bilog kasi yung laro di ba? May gulong, di ba? May gulong guys sa lahat. Hindi lang sa laro, sa buhay po natin. At hindi po ako tatakbo ngayong election. Huwag nyo po akong botohin. Ayan po mga sir Also, actually natutuwa ako sa mga medyo makukulit sa chat natin. Kasi kumbaga invested sila dun sa team Kumbaga gusto nila manalo yung team. So parang ikaw,
as a fan, parang nagagalit ka kapag natatalo yung team mo. Kasi gusto mo sila manalo di ba? Parang on the bright side, isipin na natin, yung mga nagagalit na viewers natin, fans sila ng TNC, solid fans sila na ayaw nilang matalo. Ayaw nila matalo. Anyway, there are two sides in every story. Minsan din, pag nakikita nyo na nagagalit ng isa, intindihin mo na rin. Mature ka talaga mag-isip pare, no? Parang sa akin kasi parang every time, pati sa game di ba? Kailangan natin tingnan lagi yung brighter side. Tapos yun ako, wala akong alam dyan. Anyway, magre-resume na, gumanon pa. Hindi ko napigilan na mawa. Pero ulo talaga to si Boss AU. Traffic daw. Medyo na traffic daw sa EDSA daw. Kasi nagka-technical difficulties pa. Pero yun. Kumbaga, lagi natin tignan yung brighter side of life, di ba? Maging masaya lang tayo lahat. Maging masaya lang po, guys. Release the stress. Don't get pressured. Don't get too serious. But anyway, seryoso naman din yung laban natin dito kasi malaki din ang pine-present dito talaga ng ating TNC. They're presenting out our C region, Pilipinas po, guys. Anyway, patuloy po tayo. 10-10 on the scoreboard. TNC dahil nga nanalo sila ng dalawang engagement dito. 4,000 net worth para sa kanila. Also, hindi rin gugustuhin lumaban ngayon ng team kasi may ages Etong si OD, so mahirapan sila lumaban sa ngayon. So, TNC, kinakapitalize nila yun, tinanila kunin yung top tower. And mas mahirapan na mag-farm yung team dito kasi nakikita natin ngayon, nakaposition na yung TNC dun sa jungle nila na hindi ganun kadaling pumunta for team dahil wala na sila mga towers dun sa top area. Queen of Pain, anyway, Queen of Pain, hindi siya nag-Yule Scepter, rekta siya ng BKB po dito, mga sir Habang yung TNC, mag-expire na po yung Aegis out, pretty out soon, pero ano kaya magiging game plan nila? Meron silang dito meron silang items at may Vladimir's na rin dito kay teams. At yung combo ni Kuku, I don't know what's the level for Kuku. Naiinip ako dito naiinip ako sa vacuum level 4. Kumbaga alam nating may potential may potential na pero ayaw tayong bigyan. Siguro gusto nila pang ending Parang isang magandang pasabog para doon sa TNC. Tingnan natin, di ba? Na hindi naman malabang mangyari kasi yung tatlong heroes ng team na nakasmoke ngayon, pare-parehong melee. So, yung vacuum, sobrang dali niyang ipasok para din sa mga heroes. The smokes are here. Kuku revealing out the position for team. Nasa backline sa Semmer. Nakaka-free! Echo Slam for the counter! At sinabunutan pa! Vacuum into the wall! Magnetize Galium dito. Sanity Eclipse! Nakabitaw na rin yung Sanity Eclipse. Mamamatay dyan. Si Brax buhay pa! Ang kuna ng Centaur! Si Kuku mabibigyan pero Queen of Pain Earthshaker nawala na rin yung Earth Spirit. Ix Mike gusto makasurvive. Ix Mike dyan. Nakaka-dominating dito si Armel. Habulin si Eternal Envy. Nakapag-dagger out lang! Ganda ng Echo Slam dito ni AU, gumanon pa. Kumbaga justified na yung pagkamatay lagi ni Darkseer ni Kuku kasi parang sinasabi niya na sige patayin niyo ako ng patayin para mawili kayo and kapag nakita niyo ako ulit pipilitin niyo akong patayin agad-agad. And yung engagement na yun, alam ng TNC na kaya nilang sundan etong si Kuku. So nakapitalize agad nila yung Echo Slam coming from AU and yung nagsunod-sunod although namatay doon si Kuku pero sulit yun para sa kanila. Engage ba sila? Papalag pa rin sila. Gusto nila pumalag po mga sir kasi wala pong Echo Slam, wala pong Sanity Eclipse, wala dito ng vacuum into the wall. Ayaw pa rin ibigay dito ng team yung nasa bottom lane. Hindi ako makaget over kay AU. Gumana si AU. Ayan. Tama, Jibate. So ngayon naman, for team, matatakot na silang igo ng igo. Etong si... Go sila dito kay Eternal Envy. Alam nila na gusto mag-farm ng S-Ben na ambush at tinip na ni Kuko si Ix Mike. Layo Hindi man nila iisama si Ix Mike kasi siya yung captain. Pero another tower makukuha dito ng TNC. And wala nang outer tower etong team. So, yung expected na game plan ng TNC na mag-push ng tower gamit yung Draw Ranger, nakakapitalize naman nila agad. May nagtatanong, wala na ba ako sa Focus Fire? Kaagaling lang po namin kanina. Ako, tinatanong nyo, kahit saan lang ko napapadpad po mga sir, nasa Focus Fire Gaming, nandito sa Nemo TV, nasa page ko din. Eto nga kasama ko kanina, nasa Wombase Como. nasa Focus Fire. Tapos ngayon, nasa Nemo TV. Bukas mga sir, ulit ako. Nasa Wombo ulit ako. sa game, sa first series. Kasama ko si Boss Calbs doon. Tapos hindi ko na alam sa iba. Pero yun.
ano na tayo, medyo may pagkabalimbing lang. Mag-ingat ka doon. In a good way naman tayo. Mag-ingat kay Boss Cal. Maraming ituturo yun sa'yo na ano. Bukod pa sa tinuro mo. Ako pa. Ako yung pinakamabait na caster po dito. Mabait naman yung mga tinuro mo sa akin eh. Yung guidance mo sa pagkakasta. Minsan nasa GMA ka din ba sana all. Minsan nasa PBA po ako guys. Nasa PBA po ako. Naglalaro akong basketball. At yung ating 14-11 score. Nasa mid-game na po tayo ngayon mga sir. TNC 7,000 net worth po para sa kanila. So, sa ngayon, for team, siguro kailangan nila ng Blink Dagger for... Hindi ko kasi makita yung hindi natin makontrol eh. No? Pero, hindi natin makontrol eh. Kailangan ng... Minsan kasi may mga bagay na hindi mo talaga makakontrol. Hindi mo talaga makakontrol. Ay, yung Blink Dagger na si Sven. Ayan. Sorry, hindi ko napansin. Blink Dagger for Sven. He has his 3,700 gold aiming for the BKB para hindi siya mabuburst lang dito. Pero TNC, 3-man smoke for them. They have the Echo Slam. They have the Wombo combo available dito para kay Kuku. Level 3 vacuum. No dagger for Kuku. Frontlines lang po siya. Team nakaramdam ng aggressiveness dito na sa side na TNC. Nakatakot kasi talaga. Nakatakot talaga. Yung halos parang wala na yata sa 25% ng map yung hawak nila eh, di ba? Sakop na rin ng TNC yung ibang area. Sino nahuli? Earthshaker. Medyo pangit lang yung kanyang medyo pangit lang yung fissure niya. Kasi nyo siya makakasibat pa. Pero good intentions anyway. Maganda sana yung pick-off doon. Pero TNC, tinip ni Gunner. Iba pala. Very good daw, very good. Niya. Very good. Hindi ka namatay doon, sabi ni Gunner. Also, nagamit din, hindi. Nagulat ako, mabilis umatake din mabilis umatake ni OD. Pero parang hindi pa yata yung third skill ni Draw. Kasi di ba pag pinindot niya, mas mabilis umatake. Hindi, meron passive. Meron na yun. Pag pinindot. Mas mabilis pa siya kapag pinindot. Pag pinindot niya, hindi yung AoE, maapektuhan na yung mga creeps all around the map. Yun na yung mangyayari doon. Pero anyway, back po tayo sa laban po natin. Level 3 po yan na vacuum. I don't know what's the time for Roshan. I think mga 4 minutes pa bago magre-respond po yung Roshan. Medyo malapit na. Kailangan din to ng TNC eh. TNC, they had the smoke attempt while team dito hindi na backstab ng TNC. Kaya ang safest route para sa TNC makapag-push out sa high ground is to get these Aegis. Also, hindi rin sila pwedeng magpa-easy-easy eh. Kasi si Sven nga may Blink Dagger and meron na siyang BKB ngayon. So, kung mapupuntahan man niya si Gabi sa engagements, possible na mapatay din niya agad-agad. Pero munti ka na siya doon. Risky talaga to si Eternal Envy. Kita mo, muntikan pa siyang mapitas dun eh. Kapit sa patalim. Oo, kapit talaga sa patalim talaga. Yung si Eternal Envy. Habol yung heroes. Kuku, nasa frontline ulit. Kuku, kitang-kita. Oy! Vacuum to cancel out. Si Ben Elemental dito masusungkit ng TNC. They have the smoke again for AU. Kaka-pick off lang ng smoke. Pwede pa sila mag-aggressive habang hindi pa buhay yung Roshan. Also, for staff para dito kay Draw Ranger. So, mobility item para hindi siya mahabol ng mga melee heroes ng team. Game 1 pa lang po mga sir. Kaya kapit po kayo dito. Wag ko kayong alis guys kung anyway kung matatapos to. Kasi tuloy-tuloy last series po natin to. Do or die. Matatalo dito. Mawawala na sa tournament kasi nasa lower bracket po tayo. At Earth Spirit. Vladimir's for Earth Spirit and this Spirit the Urn of Shadows. Habang si Tims, inaantay nila. Roshan, buhay na. Pero yung Roshan na yun, yung hindi pwedeng ibigay ng team sa engagement. Sa TNC sa ngayon. Kasi tingin ko kaya na nila lumaban eh. May BKB na rin naman itong si Sven. So may way na sila para from frontline doon sa mga engagements. Pero mukha kasing naglalaylo pa rin sila ngayon. Parang inaantay nila yung right moment para dito sa team. Pero once na mag-online yung Roshan, tingin ko yun na yung pinaka-bakbakan para dito sa motives. Sana doon natin makita yung vacuum into Ekas lang. Diba? Ganon talaga guys. Kailangan yung right moment na maa-apply. Hindi lang sa real life, di ba? Kung maniligaw ka ng babae, kailangan mo ng right moment. Kung aas ka ng allowance sa parents mo, kailangan mo ng right moment na dapat nasa good mood yung nanay or tatay ko bago ako hingi na, or magpapaalam ako ganito. Eto din yung right moment na TNC, kukuha sila ng Roshan. Gusto nila mag-teamfight dito. They want to go for the team fight. Pero ang team, kailangan din nila ng BKB. I think BKB is available. Pero hindi na nila maaabutan yung Roshan. Cheese and Aegis advantage. Aegis para dito sa Draw and Cheese para kay Armel. Sobrang important na nasa kinakagabi ng Aegis kasi siya na yung gustong i-targetin lagi dito eh ng team dahil sa kanya yung main source of damage nila. So sa ngayon, kung ipipilit man ng team na patayin siya sa first life niya, kailangan nilang magsugal ng God Strength or ng BKB nitong si Eternal Envy. Daghanan na og tabi oy, sabaan ni mo dira bay oy. Ayun ang tanaw dire unsa man ka oy. Wait, tanong si Butchie Hunter.
May right din ba moment para... Ako, wala akong alam dyan. May alam ka ba dyan? May alam ka ba sa ganyan? Ano? May alam ka? Wala akong alam sa mga ganun. Wala. Maraming salamat kay Nethenios. Sa pag-follow po dito sa Nemo TV. Thank you po guys. So anyway, for TNC, they have this ages and cheese advantage, 13,000 net worth. Nasa kanila lahat ng net worth advantage, pati yung pag-creep, yung map control. So gusto na po nila mag-high ground, but S-Ven for Iisama having the BKB, Chrysalis, masakit na rin tong S-Ven dito. Ayaw pa na lang gamitin 10 seconds pa rin. Etong BKB, itong suspend. Very crucial din kasi lahat ng charges. Kasi once na maubos na, or mapababa na sa level 5, sa 5 seconds, yung BKB. Sobrang dali niya nang makahit netong si AU at saka nila Darkseer. So, doble ingat lang din for... May double damage. Nakuha kasi mag-expire na yung power up At yung team hindi pa sila lumalabas. But it will only take one crucial team fight para makakambak tong S-Ven Iisama. Mahirap pa rin to, kaya hindi dapat maging kampante ang TNC dito. Delikado rin kasi for TNC kasi 4 na heroes nitong team yung pwede kagad sumampal sa mukha nila. Yung biglang nandun kagad yung mga heroes nitong team. So, as long as hindi rin ma-out of position nitong TNC, malaki yung chance na ma-close out nila yung game soon din. Pero for team, once na makita nila yung Draw Ranger, pwede sila mag-all-in agad doon, lalo na pag wala na yung Aegis for Mortality. So, for our melt po mga sir, ano kayang item dito ng Outworld Devourer? Wala, hindi natin item check ho dito. Pero yung net worth dito, consistent pa rin po si Gabi sa kanyang net worth. Lumabas yung team ha. Lumabas sila dito ha. Tumapang sila. Tumapang sila. Nakita na nga ni team dito si Ix Mike at pupunta na dito si Gabi. We're chasing out this Bane Elemental. Spot out, teleport, Fissure, cancel out, Gabi, papatayin si Ix Mike. Unti-unti na nahihirapan yung team. Kasi, kumbaga, gaya nga sinabi natin, since wala na yung outer towers, itong team, mas madali nang mag-rotate sa map itong TNC. So, pinapalaki lang na yung advantage nila hanggang sa parang 1 or 2 items na yung lamang nila against dito sa mga heroes ng team. And mas madali na sila makakalaban kahit na mahirap, kahit na madaling go. Eto na, si Iisama nahuli dito. May BKB yan, pero binagsakan na lahat ng ultimate burners down. Hindi siya nakapag-BKB. Naggamit yung magnetize si Teams. Nire-right click ko dito si Teams, pero makunat to si Teams. Makunat yan. Makunat. Vacuum? Vacuum. Wala na nabutan. Pero they are gonna force out this S-Ven to buy back. Mapipilitan siya. Pero, mukhang go na. Ito na, go na po sila. Sinabunutan na yung Outworld Devourer. Pinaburst down dyan ni Gunner. Gagamit Sonic Wave and the Scream of Pain. Mabibigyan dyan si Armel. Konti lang yung sustain. Si Gabi nahuli. Aegis mayu-utilize. Si AU kailangan ng Echo Slam Jama. Wala na palang Echo Slam. Kasi na Echo Slam na po kanina. Habang si Gabi at na-evade niya. Pero hindi pa na siya makakatakas dito Ay. Nako po. Yun yung sinasabi natin na hindi pwedeng ma-out of position itong mga heroes ng TNC. Kasi once na madikitan ni Sven or nung ibang heroes na kaya mag-initiate itong si Draw Ranger, si Gabi, madali na nila mapapatay kasi yung ultimate niya makakancel out nung heroes na malapit sa kanya. Maybe this is team na may konting comeback sa kanila. Pero knowing na si S-Ven po dito mga sir, nag-buyback na. S-Ven na lang yung tanging loophole dito sa side ng team. Whenever S-Ven, hindi pa cooldown yung kanyang buyback, pwede siyang patayin ng TNC. Pagkatapos, pag napatay siya, pwede na tapusin agad ng TNC yung laban kasi they have the push strategy, kumbaga. Kumbaga, on the price side for TNC, once na mapatay si EE, yun na yung pwede na lang gawin na pambasag dun sa mga towers ng team. At sayang po mga sir. Hindi namin nakakita yung buyback status. Kita mo, ang ano po guys, ang nandito po sa clean sa feed po dito, hindi po yan, wala po kami control. Sa tournament po yan mga sir. Nabigyan tayo ng clean feed dahil official tayo dito mga sir. Sayang na sayang. Lalakas daw mag-type. Uy, may like. Ayan talaga mga sir, may nag-like po dito. Maraming salamat. Si Newsha, makakasurvive pa. Hindi siya makakalis dito. Shoutout sa like kay Boss Patrick. And sa lahat na nagpapa-shoutout din. Kay Deadshot. Shoutout sa from Iligan City yan, Deadshot. And sa lahat na nandito sa ating yung mga viewers natin. Shoutout sa inyo. So, for Gunner, pwede niyang bilhin agad yung pwede niyang bilhin agad yung Aghanim Scepter para may pang-clear siya ng wave at saka mahihirapan yung TNC mag-high ground. Pero sunod-sunod yung pitas ng TNC dito. Ix Mike at saka si New Sham, 2 supports ng team mawawala for the meantime. Pero si Envy lang yung nag-buyback kanina dito. So,
at least yung ibang heroes, yung ibang cores, itong team possible pang mag-buyback later on. So, pwede nilang gawing bait yung mga heroes nila para hindi mapilitan si Sven na mag-frontline. Kasi kailangan niya ng uuna nitong si Sven para mapili niya na agad yung mga targets niya. So, AU nandito. AU gusto bigyan si Gunnar kahit may BKB po yan. They're forcing out the BKB for Queen of Pain. Anyway, may BKB na rin si Gabi. Yule Scepter, Enchant Totem, silence na lang. Pero sa backline, si Gunnar makakasibat. Pero good news ngayon, Draw Ranger will have the BKB available. Kanina, it was so crucial for Gabi na napita siya kasi meron siyang mobility items, wala lang talaga siyang spell immunity dito. So, mas madali na mag-out sa kanila. Pero tingin ko, mukhang aantayin pa rin nila yung next na Roshan para din sa Refresher Shard. So, possible na double Sanity Eclipse or double Echo Slam. Or they could, tingnan mo naman ang winning chance dito ng TNC, 92%. Pumalo lang ng count baba. Pero, balance na ulit. They could force out the team fight kasi si Iisama wala ng buyback. They could aim for S-Vent. Even though na S-Vent still has the 9-second BKB. Magandang na talaga burst down. Kagaya na ginawa nila kanina, pinurse down agad na ng S-Vent habang hindi pa nakapag-pop ng BKB. And yun, speaking of BKB, mukhang may hirap ang BKB. Ito mga heroes ng team. Dahil meron na ring Hex. Etong si Outward Devourer. So, once na makita nila. Si Goku dito nagpakita na kailangan ni burst down. Eto yung Echo Slam na burst down na! Yung sinasabi natin na wombo combo. Patay agad yung 4 na heroes ng team dito. Queen of Pain, maybe makakasibat. Pero to what avail? S-Ven is down. No buyback for him. 100 seconds for Iisama and TNC. Kompleto pa. Chasing down. Etong si Gunnar. Yule Scepter. Kuku. Follow up. Silence for Gabi. Ultra kill para sa Drone Ranger. Pero buyback para sa Queen of Pain. Yun yung sinasabi natin na gusto yata nilang panapos yung magandang wombo combo Gusto nilang ipakita na explosive yung ending. Itong game number 1 natin. So makukuha na nila ito most likely yung one lane of Frax kasi wala ring buyback itong si S-Ven. Yun yung talaga yung kahinaan ni Isama. 2 beses na nangyari sa kanya. Deja vu yung burst down. Grabe. Yung Blink Dagger din kasi, Blink Dagger plus Hex. Sobrang hirap niyang, kumbaga, kahit maging cautious yung Sven, ang hirap hulihin kung saan magagaling itong si Armel. So, kailangan niya mag-BKB agad-agad. Pero kung mag-BKB kasi agad-agad siya, pwedeng antayin lang ng TNC. Gabi engagement. Nag-gust dito yung dalawang heroes. Si Kuko pumasok na pero na-silence pa. Yusha makakalisman. Pero si Gabi nakapag-dagger in. Nagamit yung magnetize pero Earth Spirit yan. Earth Spirit wala na. Si Gunnar na lang naiwan mag-isa. Gunnar hindi niya nakaya at nag-top out na ang team sa ating first game. TNC to take this one. So, ayos na ayos yung combo. Grabe. Yun yung sinasabi din natin sa draft, diba? Now, once na makakuha ng early lead or manalo sa laning phase, etong TNC, kaya na lang i-snowball yung game So, usually, yung playstyle nila intended for that moment. And yung, yung team kasi, gusto nila napatabayin din si Eternal Envy. Pero, since nag-snowball na agad-agad yung TNC, kahit anong yaman pa nitong si Eternal Envy, meron namang counter. Etong TNC. So, TNC, nakapitalize na rin kahit may mga BKBs, etong team, hindi nila halos nagamit sa mga engagements. Medyo malungkot lang mga sir. Medyo malungkot lang talaga. Nako. Kasalanan ko to. Hindi ako nakapag-BKB ng 2 beses. Dapat pinindot. Na-burst down ako. Dapat hindi na ako mag-farm doon. Pero anyway, mamaya na po tayo magsalita ng patapos. Kasi first game pa lang yon sa ating best of 3 na series. Lower bracket po mga sir. Will TNC proceed that further or will team maka-comeback sa second game? Abangan nyo po yan kasi yung Nemo TV, magbabalik muna kami dito.